Australian Boomers national team player Ton Maker maglalaro sa national team ng South Sudan, pero ang ating mga Pinoy NBA players ayaw payagan. Unfair nga ba ang FIBA sa Pilipinas? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Malapit na ang isa sa pinakamatinding laban na haharapin ng ating national team para sa kanilang mga FIBA Games this year. Ito nga yung Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa Latvia. Dalawang kupunan na may mga dekalibreng malalaro ang dapat nating masilat upang makatago sa Olympic. Ito nga yung rank number 23 sa world ranking ng FIBA na Georgia at ang rank number 6 sa world ranking din ng FIBA na Latvia. Kung kaya't matinding determinasyon, tibay ng loob at maraming dasalang kailangan upang makakuha tayo ng panalo sa dalawang team na ito. Ang dagdag challenge pa sa Gilas ay ang pagkakaroon ng matinding home court advantage ng Latvia dahil sila nga ang host sa event na ito. Pero bago natin problemahin yan ay dito muna tayo sa kinakaharap na problema ngayon ng ating national team. Ito nga yung player availabilities dahil sa ngayon ay tatlo sa ating mga main players kasama na si Brownlee na gagamiting naturalized player sa OQT ay nasa injury list at wala pang kumpirmadong report kung kailan talaga tuluyang gagaling ang maklear na makalaro ng 100% kontra sa Georgia at Latvia. Mahirap ito para sa part ng Gilas dahil ito nga ang mga malalaro na talagang kailangan natin upang magkaroon ng tsansa sa panalo. Kailangan natin ang presensya ni AJ Adu sa depensa katulong si Kai Soto para sa mga malalaking opponent, habang si Dwight ay kailangan natin ang all-around offense nito sa mga kalaban. At syempre ang game changer natin na si Brownlee na magiging sandalan natin sa mga crucial time ng game. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinaka-legit na betting site sa mundo na 1xBet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xBet. Suma total ay pilay tayo kapag hindi nakalaro ang tatlong malalarong ito at posibleng bumaba ang ating tsansa sa panalo. Kung tutusin ay hindi na sana tayo magkakaroon ng problema sa mga ganitong bagay kung mapapagbigyan lang ng mismong pamunuan ng FIBA ang ating mga requests para sa development ng ating national team. Dahil marami tayong mga malalaro sa ibang bansa na may legit na dugong Pinoy at kinikilala nila ito. Kaso nga lang ay sobrang higpit sa atin ng FIBA. Kung sakali sana since off-season ng NBA ay available na mahiram sina Clarkson, Jalen Green at ang Toronto rookie na si Ron Harper Jr. Kaso nang dahil sa hagop rule at konektadong rules ng FIBA ay malabong mangyari ito. Kung iisiping mabuti ay napakahirap para sa Pilipinas ang umangat sa world ranking dahil nga sa mga rules na yan ng FIBA. Pero kapag ibang bansa na ang nag-request ay ora mismo na pagbibigyan. Tulad na nga lang ng request ng national team ng South Sudan sa FIBA na palaruin sa kanila ang former NBA player na si Ton Flying Kick Maker. Ito lang ay napabalita na lalaro si Maker sa South Sudan na binigyan naman ng pahintulot ng Australian Boomers dahil sa dami na rin ng kanilang mga malalaro. Sa katunayan ay naglabas pa ng 50 full of players ang South Sudan na isasalang nila sa Olympics at pasok nga sa listahan si Maker kasama na ang kamag-anak nito na si Makur Maker na parehong nakapaglaro na sa Australia. Dito ay masasabi talaga nating unfair ang FIBA para sa ibang bansa tulad ng Pilipinas. Kung ang dahilan ng pagkakaproba ng paglipat ng team ni Maker ay para sa basketball development ng isang bansa, bakit hindi maaprobahan nito sa Pinas? Kung sakali pwede si Jalen Green na lumaro sa Pilipinas kahit pa nga nakalaro na ito sa youth team ng USA. Same thing kay Jordan Clarkson at iba pang mga Pinoy-blooded players sa Amerika. Kaya dapat ay tutukan ng SBP ang issue na ito sa South Sudan dahil kung sakali ay pwede nating gamiting rason ito upang mapagbigyan ng matagal na nating request sa FIBA Federation.